Ako, si Jose Potasio Rizal. Ako ay nagsagawa ng isang aklat na nagngangalang Noli Me Tangere. Tungkol ito sa ating pagiging maka-Pilipino. At ngayon, ipapakilala ko sa inyo ang iilan sa tauhan ng aking kwento. Si Sisa, ang ina ni Crispin at Basilio. Kapitan Tiago, ang ama ni Maria Clara. Doña Victorina, ang nagpanggap na mistisang Kastila. Ilyas, ang matapang na kaibigan ni Ibarra. Maria Clara, ang isang magandang Pilipina. At si Crisostomo Ibarra, ang kasintahan ni Maria Clara. Alamin ninyo ang kwento ng mga taga San Diego. Maraming malungkot, masungit, marami rin ang nagsasaya, parang walang problema. O di kaya ay nagkukunwaring walang problema. Sa Kalye Anlogi ng binundok sa isang malaking bahay, nakatina si Don Santiago de los Santos na higit na kilala bilang Kapitan Tiago. Kilala siya sa buong bayan dahil sa kanyang kayamanan, lalo na't higit sa kanyang kabaitan. Sos, Mariose, maghintay nga kayo mga bulagsa. Habang naghanda si Tia Isabel, nag-usap-usap din sila Padre Damaso at ang mga bisita sa bahay ni Kapitan Tiago. Nakakayamot ang bansang ito. Halatang ibang-iba ang pamamahala dito kumpara sa pamamahala sa Madrid. At ang ayoko pa, punong-puno ng mga Indio dito. Ayoko talaga sa mga Indio. 2 taon akong nagtiis sa pagdidibdib ng kanin at saging sa bayan ng San Diego bilang kuraparoko. Ngunit nung ako'y inihatid, iilang matatanda at mga hermanos terceros lamang ang naghatid sa akin. Mga walang utang na loob. Pagdahandaan kayo, Padre Damaso, sapagkat nasa ilalim kayo ng isang bubong ng Indio. Tama siya, Reverensya. Baka magdamdam si Kapitan Tiago. Mga Ginoo, ikinalulugod kong ipakilala ang anak ng aking nasirang kaibigan na si Don Rafael. Sino kaya ang bisitang kasama ni Don Santiago? Siya ay si Juan Crisostomo Ibarra. Ikinalulungod kong makilala kayong lahat. Aba, Padre Damaso, ang kura ng San Diego. Kinagagala kong makita muli ang isang matalik na kaibigan ng aking ama. Mukhang nagkamali yata ako. Pasensya na ko, Reverensya. Hindi ka nagkakamali, ngunit kailanman hindi kami naging matalik na magkaibigan ng iyong ama. Kung gayon, ikaw pala ang anak ng nasira na si Don Rafael, naway ang kanyang kasiyahan ay napagkait sa kanya ay mapasayo. Gracias, Senyor. Mabait na tao ang iyong ama. Nakilala ko at malimit kong nakasama ang iyong ama at masasabi na isa siya sa kagalang-galangan at matapat ng mamamayan ng Pilipinas. Handa na ang hapunan, senyor at senyora. Iyo, halika. Kanya-kanya silang nagsasayahan sa gitna ng hapunan. Ngunit, Senyor Ibarra, 7 taon ka nag-ahos sa Europa. Mabutit hindi mo nilimot ang Las Filipinas. Hindi po, ako ay nakalimot sa ating bayan. Pero si Sir, Halos 1 taon akong nawala dito. Wala akong natanggap na balita maski man sa San Diego. Kaya hindi ko pa rin alam ang totoong dahilan ng pagkawala ng aking ama. Kayo sa Europa? Tila hindi yata kayo nakatanggap ng mga telegram. Damis, Senyora, Senyora. Pero parang hindi yata malungkot ang ating usapin, lalo na sa gitna tayo ng kasiyahan. Ito na lamang inyong sagutin, Senyor. Ano ang mga katangi-tanging nakita ninyo sa mga lugar na inyong nakating? Yan bang edukasyon ng Europa? Nauumid ang tao na para bang isang modo?
Ang napansin ko lang ay ang kaunlaran o kahirapan ng mamayan ng bayan nito ay katumbas lamang ng kaunlaran nito. O di kaya kawalan nito? Yun lang ba ang natutunan mo? Ang tagal mong ginugulang oras mo sa Europa. Wala ka man lang ibang natutunan dun? Noon pa ay ganun na siya maglambing. Mula pa noong kami musmus pa lamang. Hay nako, naway tanggapin niyo ang aking sinserong paumanhin. Estensya, pagpatuloy po natin ang hapunan. Maupo ka muna po, iho. Hindi na po, tiyo. Ipag-umanhi po niyong lahat. Ipag-umanhi po, tiyo. Ngunit kailangan ko na pong magpaalam pa. Iinom na lang natin sa ngalan ng Las Pilipinas at Espanya. Salud! Salud! Huwag ka po muna pong umalis. Darating na po si Maria Clara. Mukhang galit na po sa akin ang mga private. Bukas na lang po. Nakita niyo ba ang ugali ng batang yan? Nakapunta lamang ng Europa, nagpalalo na. Kitonto. Muchas gracias. Kapitan Tiago, saan na nga pala ang sinasabi nilang nagpundang isang dalaga? Si Ibarra ay lumalakad na di batid kung saan siya patutungo. Sa mahinang lakad ay narating niya ang liwasan ng binundok. Nagpatuloy siya sa daang sakristiya. Naroon ang mga insik na ng serbetes at mga babaeng nagbibili ng punong kahoy. Diyos ko, ang umagang ito ay parang isang panaginip lamang ang 7 taon kong paninirahan sa Espanya. Binata, mag-iingat ka sa iyong mga lihim na kaaway. Anong nangyari sa iyong ama ay dapat na maging aral para sa iyo. Pag-umanin niyo, wari ko'y naging mapagmahal na sa inyo ang aking ama. Ngunit ang aking pagkakabatid ay wala ako o kahit ang aking ama ay walang ni isang lihim na kaaway. Ngunit ay madalas nakapanatagan ng kalooban ang nagdulot sa atin sa ilang kapahamakan. Hanggang sa huling hininga ng iyong ama na si Don Rafael Ibarra ay hindi pa rin siya makapaniwala na meron pa siyang mga natatagong mga kaaway. Ngayon alam ko na kung bakit nag-aalangan pa rin si Kapitan Tiago na magsabi sa akin ng kanyang kaalaman tungkol sa aking ama. Bakit nga ba siya nakulong sa pilitan? Ano ba ang kanyang naging kasalanan? Ang tanging naging kasalanan lamang ng iyong ama ay siya ang pinakamayamang tao na naninirahan sa San Diego. Ngunit huwag kayong mag-alala dahil ang mabulok sa kulungan sa bansang ito ay tinuturing na isang bayani. Ngayon ko lang nalaman ang tunay na nangyari sa minamahal kong ama. Tunay niyang malupit na silapin. Patawad po, ngunit kailangan ko nang umalis. Pababaya ko na lamang kay Kapitan Tiago ang iba pang nangyari upang kanyang ikwento sa inyo. Muchas gracias, Teniente, sa pagbahagi mo sa akin ng iyong kaalaman tungkol sa aking ama. Nyada, Senyor Ibarra. Nagpaalam na ang dalawa sa isa't isa. Nagpunta na sa Cornantel ang Teniente, habang sumakay naman si Ibarra ng Kalisa at nagpahatid sa Fonda de Lala. Samantala, sa bahay ni Kapitan Tiago, Nabusog kaya ang ating mga bisita sa handaan? Palagay ko'y oo.
Panigurado kung nabusog sila sa dami ba naman ang ating handa. Oh, Clarita, nariyan ka pala. Tia Isabel. O siya, maiwan ko muna kayo at may aasikasuhin pa ako. Tila yata may bumabagabag sa isip, Ama. Mayroon nga po ba? Walang anuman, iya. Nagpapasalamat lamang ako sa Panginoon at biniyaan niya tayo ng maayos na buhay. Ngunit sa waray ko'y mas masaya sana tayo ngayon kung iyong ina ay hindi maagang nawala. Ama, huwag niyo na pong balikan ang nakaraan. Mas mabuti pa'y matulog na lang kayo. Panigurado'y kayo ay pagod na dahil sa mga bisita kanina. Naalala pa noon ni Kapitan Tiago ang mga larawan na nakalipas, ang pagsayaw nila ng asawa sa Ubando upang magkaanak na sinundan ng kanyang pagiging tatay kay Maria Clara. Nawala lamang ang saya sa kanyang muka na maalala niya ang pagkamatay ng kanyang kabiyak. Namatay ito dahil sa hirap ng panganganak kay Maria Clara. O aking minamahal na esposa, kung naririto ka pa lamang ay sigurado akong ang kaligayahan ko'y buong buo. Kinaumagahan, makikita si Maria Clara na nakaupo sa isang silyon at parang may hinihintay. Umabagin, Panginoon. Ano kaya ang dahilan ng kanyang pagkahuli? Magandang araw po, Tia Isabel. Nais ko pong makipag-usap kay Maria Clara. Andito siya sa loob. Halika, tumuloy ka sa aming tahanan. Kumuestas, Ibarra? Salamat at dumalaw kang muli sa aming tahanan. Magandang tanghali, Don Tiago. Nais ko pong makipag-usap kay Maria Clara. Abay sige, Clarita, nais kang makausap ni Ibarra. Isabel, sunduin mo siya sa kanyang kwarto. Maya-maya pa ay makikita na ang dalawa nag-uusap sa azotea. Maswerte ako at napagsundo tayo ng ating mga magulang upang ikasal. Dahil kung hindi, ay tiyak na hindi na ako makakahanap pa ng babaeng katulad. Napakatamis niyang dila, Crisostomo. Siguro dahil dyan ay nabihag mo ang maraming mga kababaihan sa bansang iyong napuntahan. Isa na magandang obra ang aking isinisita. Bakit pa ako hahanap ng iba? Sinungaling. Hindi ako makapaniwala na sinasara mo ang iyong mga mata pagdating sa ganda ng ibang dilag sa Europa. Ang kagandahan ay nasa panalasan ng tao. Ito ay naroon sa sumusuri ng kagandahan. Mula sa aking puso ay sinasabing ikaw lamang ang aking pinakainiibig. Pasensya aking mahal. Ngunit kailangan ko ng lisanin. Naintindihan ko, Ibarra, na may makapaglakbay ka ng ligtas at matiwasay. Paalam na, aking minamahal. Tignan mo ang nagagawa na pag-ibig, Isabel. Oo nga, Tiago, sadyang napakatamis at napakapait ng pag-ibig. Paano mo nalaman iyon? Hindi ka pa naman nakaranas na umiibig, hindi ba? Ay nako, tigil-tigilan mo ko. Hindi ako manhid sa dating manliligaw ko. Kinaumagahan, aalisin na Tia Isabel at Maria Clara na nakasalubong nila si Padre Damaso na papunta sa kanilang bahay. Nagtanong sandali si Padre Damaso kung saan sila patungo. At pagkatapos nun, kinabayan ni Padre Damaso sina Tia Isabel at Maria Clara sa kanilang paglakbay. Nung umalis na ang dalawa, pumanhik na ng hagda ng pari habang mukhang may iniisip. Santiago! Padre, ano ang sadya ninyo? Meron lamang akong sasabihin sa iyo importante, ngunit doon tayo sa lugar na hindi tayo maririnig. Tandaan mo lang ang mga binanggit ko sa iyo, Santiago. Iniisip ko lamang ang kapakanan mo. Naiintindihan ko ho, Padre. Masusunod ang inyong kahilingan. Oh, buena. Aalis na ako. Sinasabi ko na nga ba't ang kahilingan ko rin ang masusunod. Kinaumagahan, pumunta si Ibarra sa sementeryo upang bisitahin ang puntod ng kanyang ama.
May tanong ko lang po sana. Alam niyo ba kung saan ang puntod ng aking ama? Opo, senyorito. Sinundan ko po ito at sinabitan ko rin ng laking cross upang hindi ko po. Akala ko ba'y alam nyo ang kinalagyan ng puntod ng aking ama? Bisensya po, senyor. Alam ko naman po talaga ito kung saan inilibing ang iyong ama. Hindi ko lang alam kung ba't tayo naliligaw. Ayun, doon inilibing ang iyong ama. Magtanong ka doon sa supulterero kung bakit ganun ang buntod. Mawalang galang na po. Alam niyo po ba kung nasaan ang puntod ng malaking krus na may pangalang Don Rafael Ibarra? Yung puntod na may maraming bulaklak. Wala na, sinunog ko na. Sinunog? Opo, inutos po ng Kurang Malagi. Bakit tinukay ang aking papa? Saan mo dinala ang bangkay niya? Inutos po ng Kurang Malagi na inilibing ko siya sa libingan ng Inchik. At ginawa mo naman ang sinabi niya? Sa sobrang sakit na nadarama para sa ama, ay hindi na napigilan pa ni Ibarra ang damdamin. Nung hindi na niya kaya, ay mabilis siyang tumalikod at umalis. Sa kanyang daan pa uwi, ay nakasalubong niya ang kura ng San Diego, si Padre Salve. Tiningnan siya ng masama ni Ibarra, hinila ang kanyang suot at pinagbintangan sa mga nangyari. Samantala, sa labas ng bayan ay makikita ang maliit na dampa ni Narcisa, ang ina ni na Basilio at Crispin. Masaya siyang nagluluto ng tayong tawilis, tupang baboy na mo, at isang hila ng putong bundok na nahingi niya kay Piloso Potasio. Nagsaing din siya ng maputing kanin at namitas ng kamatis sa kanyang bakunan upang gawing sausawan. Sigurado ako magustuhan ito ni na Crispin at Basilio. Sisa, nasaan na yung pagkain? Nagugutom na ako. Saglit lang, niluluto ko pa ang pagkain. Dali na, bilis. Hindi mo lang ba hintayin ang iyong anak, si Basilio? Magsiserdo siya o uwi siya. Hindi na, ipagtabi mo na lang ako ng ₱1. Wala nang nagawa pa si Sisa. Sobra ang kalungkutan niya kaya't pinasaya niya lamang ang kanyang sarili sa pagkanta. Nagluto na lamang siya ng natirang 3 pang tawilis at tinais ang kanyang gutom. Dahil alam niyang hindi nakakasya pa ang ulam sa 3 katao. Nagulat na lamang siya dahil sa sumunod na nangyari. Dumating si Basilio na humahangos. Inang! Inang, nandito na po ako. Sus Mariosep, na paano ka Basilio? Huwag po kayo mag-alala sa akin. Niwan ko po si Crispin sa kumbento. Naiwan? At siya ba'y buhay? Buti naman. Ba't ka duguan? Ako naman na paano ka? Ako tumakas lamang sa kumbento. Ngayon lamang ako pinauwi na sa Kristang Mayor. Dahil hindi daw ako makauwi kundi alas 12 ng gabi. Bawal din po ako maglakad ng alas 9 kahit nauna ka pa sa Guardia Civil. At sinigawan po ako ng kobebe. At natatakbo po ako at tinutukan po nila ako kaya dumaplis ang bala sa aking noo. Walang hiya talaga ang mga guardian civil, sadyang wala silang mga puso. Halika, gamutin mo natin ang iyong sugat sa noo. Nay, may pagkain po ba? Kasi ako'y nagugutom na. Pasensya na anak, ngunit isang tawilis na lamang na pagkain ang natira para sa inyo. Pinaghandaan ko yan ng isang masarap na pagkain, ngunit inubos ito ng iyong ama. Pagpasensyahan niyo na rin siya. Dama, hindi po ba kayo sinaktan? Huwag kang mag-alala, hindi naman ako ginawa ng masama ng ama mo.
Bakit daw hindi makakauwi si Crispin? Pinasahan siya sa Christian Mayor dahil nagnakaw daw siya ng 2 unsang ginto. Kahit hindi naman talaga siya nagnakaw. Ngunit, hindi siya makakauwi hanggat hindi niya yun mababalik. Mahabaging Panginoon, kawawa naman ang bunso kong anak. Hindi naman magnanakaw ang anak ko eh. Huwag kang mag-alala, kakausapin ko ang kura bukas. Huwag mo munang isipin at matulog ka muna. Natulog na ang mag-ina sa kanilang papag. Naglalaro pa rin sa isipan ni Basilio ang sinapit ni Crispin sa kumbento, habang takot na takot. Umiikot sa isipan niya ang mga daing at sigaw ni Crispin habang wala siyang magawa dahil sa sariling takot. Sa kapagunan, nakatulog din si Basilio. Ngunit sa kanyang pagtulog, siya ay nagkaroon ng isang masamang panaginip. Napanaginipan niya si Padre Salve na pinapalo si Crispin kasama si Sacristan Mayor dahil siya raw ang nagnakaw. Crispin! 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 Diyos ko anak, napano ka? May problema ba? Nay, ayoko na po sa Christian. Sundin niyo na po si Crispin bukas sa kumbento at kunin niyo din po ang muling sweldo. Ano ang iyong gagawin anak? Pagkikiusapan ko po si Don Crisostomo Ibarra na tanggapin nila ako bilang tagapastor na pinahayop. Pag-aralin niyo po si Crispin kay Pilosopo Tasio. Sigurado ka bang tatanggapin ka ni Don Crisostomo anak? Mabait naman po si Don Crisostomo. Baka po bigyan nila ako ng gatas ng gustong-gusto ni Crispin o kaya batang kalabaw at pagtanda ko magsasaka ako at mag-araro. Pag-iisipan mo muna yan anak. Hindi po ba yung ngayon namin na pumayag na kayo? Pumayag na kayo! Pumayag na kayo! Kinaumagahan ay maagang namita si Sisa ng mga pinakahinog at pinakaberdeng gulay. Sa kanyang gulayan, inilagay niya ito sa isang bakol at sako at umalis upang pumunta sa simbahan at kausapin ang kura. Tao po! May tao ba dito? Buksan niyo ang pinto! Sino po kayo? Ako po si Sisa, ang ina ng sakristan na si Crispin. Tuloy ka! Nais ko po sana makausap ang kura. Hindi maaari. May sakit ang kura. Ako ganun. Maaari ko na makausap ang anak ni si Crispin. Huwag kang magkaila. Alam ng lahat na si Crispin ay nasa inyo na. Si Basilio lamang po ang nasa bahay at si Crispin ay naiwan dito. Nais ko po siya na siya makita. Naiwan nga, ngunit tumakas siya sa dami niyang ninakaw. Baka nga hinahanap na siya ng mga guardian civil sa inyo eh. Hindi! Hindi po! Naiwan niya po dito si Crispin! Hindi po pa siya nakakauwi! Jesus Mariasek, tumayo ka nga dyan. Hindi! Hindi! Umalis na! Hindi ba nakakariya sa simbahan? Sa tabi ng lawa, nag-usap sina Ibarra at ang binatang guro. Itinuro ng guro kay Ibarra kung saang panig ng lawa itinapon ang labi ni Don Rafael, pati na rin ang kanyang mga naitulong at magandang gawain. Ibarra, dito sa lawang ito, tinapon ng iyong ama. Salamat sa alam ko na ngayon kung saan itinapon ng aking ama. Ayong magpasalamat sa akin, Ginoo, sapagkat ako dapat ang magpasalamat sa iyo dahil malaki ang naitulong ng iyong ama sa akin sa pagtuturo sa pahalad. Marami na siyang naihandog na tulong sa akin sa pangailangan ko ng babahan pala mga utak pagtuturo. Huwag kang mag-alala, sapat ako'y naimbitahan ng Teniente Mayor sa pagpupulong sa tribunal. Aking babanggitin lahat ng ating pinag-uusapan. Siya, mauna na ako. Salamat kaibigan. Pagdating sa kanilang dampanay, nagulat siya sa kanyang nakitang mga Guardia Civil na tila may hinahanap na tao sa kanilang bahay. Pinagtulungan ng Guardia Civil si Sisa at ikinulong ito. Pero nung nalaman ng isang kapitan na nangyari, pinalaya niya ito at pabilis tumakbo palis si Sisa. Habang umiiyak, gula-gulanit ng kanyang damit dahil sa pangit na kondisyon sa kulungan. Hindi na ininda ni Sisa ang nangyari sa kanya, bagkas ay hinahanap na lamang niya ang kanyang mga anak.
Tuluyan nang naghinagpi si Sisa sa kakahanap ng kanyang mga anak na si Basilio at Crispin. Ipapahanda ko na lahat ng kailangan bago ang bukang liwalwal. Kuya Rostario, Porke? worry ko'y binabantayan niya lahat ng kilos ko. Natatakot ako sa kanyang mga tingin at kinikilabutan ako sa kanyang tinig. Nawari, napakahiwaga. Madalas ay hindi ko nanawaan ang kanyang mga sinasabi. Hindi maaari na hindi siya kumidahin. Lalo't may kagalian na rin tayo dito. At isa pa ay narito na rin siya. Malamig ang simoy ng hangin, hindi ba kayo natatakot magkasakit o magkasipon? Maganda ang hapon, Padre. Tunay ngang napakasarap ng sariwang hangin. May isang kasayahan sa bukid na inihanda ng aking mga kaibigan. Maaari mo ba kayong dumalo? Saan naman magaganap ang kasiyahan na iyon? Sa may batis po, sa Gubat Liberaos. Malapit po sa puno ng balik. Iyon po kasi ang napiling lugar ng mga dalaga. Para patunayan ko na wala akong samang loob dahil sa nangyari, malugod kong tinanggap ang iyong paanyaya. Alis na po ako. Mag-ingat ka, Ibarra. Alis na po ako. Victoria, maaari ka bang umawit ng kundiman? Paumanhing, pero ayoko. Sige na, Victoria! Si Maria Clara na lang. Maria Clara, maaari ka bang umawit? Sige. Ngunit, malalungkot ang aking mga awit. Sariling bayan, magiliw ang lahat sa halik ng araw. Ang hangin may samyo, nagbibigay buhay, kamatay ay langit, pag-ibig ay banal. O diba, ang galing niya? Ang ganda ng dinig, Maria. Ang galing, Maria. Maraming salamat. Sa lahat ng mga handaan ng Fiesta ng San Diego, isa kay Kapitan Tiago ang pinakamalaki. Sinadya niya ito dahil kay Maria Clara at Ibarra. Binigyan niya din si Maria Clara ng isang kwintas ng brilyante at nagsaya-sayahan sila Maria Clara at Ibarra. Ang sumunod na gabi, pumunta si Elias sa bahay ni Ibarra para pag-usapin na madami na ang kumakalaban kay Ibarra at dapat siya ay mag-ingat dito. Senior, may gustong kumausap sa iyo. Sino po sila? Hindi po siya nagpakilala, pero kilala niyo daw po siya. Sige, papuntahin niyo siya dito. Sige po, Senior. Uy, yes, ikaw pala yan. Hindi ko inakalang darating ka. Halika, mag-usap muna tayo. Lorenzo, bumaba ka muna rin. Sige, Senior. Patawad, Senyor. Palagi na po tayo mag-ingat dahil marami na tayong kaaway. Marami pa silang nagtago sa likod ng mga mabait na katauhan. Isa na ang taong madilaw kanina sa kanila. Hindi lang ako gaano kasigurado sa iba pero hindi kayo mapahamak. Dapat ang malaman nila hindi tayo nag-ingat at hindi kayo naghanda.
Nalulungkot ko. Ngunit kung buhay pa naman sana siya ngayon, ay mapapakinabangan pa naman natin siya upang matutunan ang iba pang mga kaaway. Hindi po kayo, Senyor. Sa galit nung siya ay buhay pa, nagtatago na lamang siya sa baluktot ng ating pamahalaan. Patawad, Senyor. Ako ay alis na. Bueno, Senyor Ibarra. Ilang araw na ang lumipas, pagkatapos magawa ang buong paaralan na plinano ni Ibarra, ay isang piging ang naihanda na dinaluhan ng maraming mga taga-Alta di Ciudad. Nag-uusap ang alkade at si Ibarra. Puro papuri ang pinaukol ng alkade sa kausap, habang sumimangot at nagpasaring sa kanya si Padre Damaso. Senyor Ibarra, lupit kong mag-aganap ang kataas-taasang kapitan. General dahil sa ipinagawa mong eskwelahan. Hindi na ako magtataka kung kagaya ni Kapitan Tiago ay lumalaw sa inyong tahanan ang kanyang kamahalan. Isang karangalan na po sa akin kung mangyayari po yun. Salud! Salud! Buenas tardes, adudos. Buenas tardes! Dito na po kayo maupo. Gracias. Bakit hindi ninyo ipagpatuloy ang inyong pag-uusap? Bakit lamang ni Crisostomo, ang kanyang arkitekto? Kakarating ba ng langit ang mga nagbabanal-banalan? Aluha lamang ng ilang punong dugong Espanyol. Akalain mo kung sino natahamakin ang lahat at ipinagyayabang na may dalawa daw siyang pagbabago. Sigurado ako na sa ilalim na yun ng pagkalalim-lalim na lupa aabot hanggang impyerno. Gusto na ang paninira at pupuri niyo sa akin! Ginawag ka muna, Crisostomo. Lumayo kayo kung ayaw nyo pang malamay pa! Batid ko kung meron kayong minamahal ma, kung kaya't ipagtatanggol nyo rin siya! Estás loco! Itong padre na to, ito ang pinaka-iniwas-iwasan ko! Isa siyang walang modo, walang galang. Isa siyang demonyo na nagbanal-banalan. Siguro dapat na siyang mamatay. Padre, dapat ka na magdasal sa lahat ng santos. Tignan natin kung ano ang dadalo sa'yo. Dugo ba o lusak? Gusto mo! Tama na! Maawan ka na niya! Gusto mo! Tama na! Huwag na tulong! Bitawan mo ako sa'yo! Tama na! Gusto mo! Tama na! Del Diablo! Pinapatawag ng Kapitan General si Ibarra upang bigyan ng proteksyon laban kay Padre Damaso at mga Guardia Civil. Naglalakad ang magkaibigan de Espadanya sa lansangan sa katanghaliang tapat. Tumitingin-tingin sila sa mga bahay ng mga Indio, habang panay pintas at panlilibak ang naririnig sa bibig ni Doña Victorina. Bakit ganyan ka makatingin sa akin? Nainggit ka ba sa akin? Huwag mong sabihin ayan, nakaya sa mga tao. Huwag mo nga akong harangan kung ayaw mo tumalipon ang pustiso mo. Kayo? Kakainggitan ko? At bakit? Kinaiinggitan ko nga pala ang inyong kulot. Magandang sarawin, mag-aaw na naman ang dalawang doon. Hahaha, ano kaya ang kaso yung natutunan? Para sabihin ko sa'yo, Doña Consolasyon, hindi ako probinsyanang katulad mo. Sa Doña kong ito ay walang alperes ang mga pasok sa amin. Ngunit naghintay lamang sa aming pagpuan. Aba, excellentísima senyora. Hindi nga makapapasok ang mga alperes, kundi ang mga inakyus ng tulad ng iyong asawa. Aba, talagang ginagalit mo ako. Bomba ka nga rito ang walang galang. Gusto mo ng gulo? Pagbibigyan kita, Doña Lucera. Labandera ka lang naman noon ang piko kong asawa. Ano? Walang iya ka! Doña! Bitawan mo ka! Nagsabunutan ang dalawa na labis na ikinatawa ng mga kanina pang nanonood. May manulinigan pang nagpupustahan kung sino ang magtitimbuwag.
hanggang sa dumating ang Alperes at pinatigil ito ang pag-aaway ni na Doña Consolacion at Doña Victorina. Tumatungtong si Ibarra sa bangka ni Elias bago lumubog ang araw. Di laman din masama ang loob ng binata. Ipagpatawad mo, Ginoo, sapagkat ito ang napili kong pagkakataon upang kayo'y makausap dahil tahimik rito at walang makakarinig sa atin. Nagkakamali kayo, kaibigang Elias. Kinakailangan na iatid niyo ko sa bahay na nagtatanawan hanggang dito sa kampalan. Pinipilit ng kasaliwang palad na gawin ko ang mga Kasaliwang palad? Opo. Akalain po niyo sa ating pagparito ay aking nasalubong ang Alperes. Nagpilit sa akin na ialay sa akin ang kanyang paglalakbay. Kinilala ko sa iyo ang utang na loob sa inyo pagtingap sa akin na dapat sinabi niyo po sa kanya ng buong kasayawan. At bakit? Kayo po? Hindi niya ako makilala sapagkat minsan lang niya ako makikita at hindi pa niya tanda ang aking mukha. At ano ba ang kahulugan? Lumingap si Elias sa kanyang paligid. Lumubog na ang araw at sapagkat sa panig na ito ay sinukulo ay bahagyan na tumatagal sa pagtatakip silim. Nagpapasimula na ang paglaganap ng dilim at namamanaag na ang sinag ng buwang sa araw na iyo'y kabilugulan. Samantala, sa bahay ni Kapitan Tiago, nag-uusap sina Victorina, Linares at Maria Clara at ang kanyang ama na si Kapitan Tiago sa sundo na ipapakasal si Maria Clara kay Linares at hindi kay Ibarra. Naging mabigat ang pakiramdam ni Maria Clara nung nalaman niya at ibinaon niya lang sa pag-iiyak ang kanyang nararamdaman. Hoy, di ba siya ang anak ni Don Rafael? Nagpaplanong kalabanin ng mga gobyerno at mga praile. Siya nga, tara, huli natin. Tara. Teka muna. Lumapagod na. Huwag, bisis na mo. Mahuli tayo. Dala ba? Huwag, palit na lang tayo ng damit. Ako na bahala dito. Hindi ka na. Yes! Hindi ka na. Bisis na mo. Tumakbo ka na. Narita! May pinapadalang sulat at kwentas ang Alperes para sa'yo. Teka, ito yung kwentas na ibibigay ko kay Crisostom mo. Bakit kaya niya sinuli? Hindi maaari! Ibarra! Hindi! Crisostom! Nang malaman niya ang pagkawala ni Crisostomo, labis siyang nadalamhati. Umabot sa punto na palagi siyang umiiyak at nawawala na sa sarili. Kaya't palaging bumibisita si Padre Sabi sa kanya hanggang sa ito'y humantong sa panggagahasa.
Clarita! Asan ka na? Clarita! Clarita! Halika dito upang malinisan ko ang iyong kalooban mula sa kapatawaran ng Diyos.